Praise God. Muli, salamat sa Diyos. Nakasama-sama tayo. Palagi kong sinasabi ito. Kasi maaari yung iba, kinuha na ni Lord. Maaari yung iba nasa ospital. Maaari yung iba, pilay, hindi makapunta rito. Maaari yung iba, may mga hindi magandang nangyari. Pero praise God, nandito tayo para sambihin si Lord. Amen. Minsan pa, palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. So, nabasa na po ang mga talata na atin pong pagbubulay-bulayan. At ito po ay patungkol po sa ating pag-aaralan sa Bible o sa banal na kasulatan na kung saan ay inspired ng Holy Spirit na siyang naging daan upang tayo ay maligtas, naging inspirasyon natin at ito ang naging gabay natin sa ating pamumuhay. Katunayan, ang huling Lunes ng January, mga kapatid, bukas po ito ay ipinoklama by virtue of Republic Act 11163 bilang National Bible Day. Ito po ay sa January 27, 2025 ay gaganapin ang taunang pagdiriwang nito sa Makati Shangri-La Hotel na may temang pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Sa Psalms 33 verse 12. Ikawalong taon na ang pagdiriwang na ito, mula nang ito ay maging batas. Ipinagdiriwang ito upang ipromote sa lahat ng Pilipino, bata at matanda ang practice ng pagbabasa ng Bible sa paniniwala na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang empower ang sinuman na mabuhay na may pag-asa, anuman ang dalahin sa atin ng buhay. Ang tanong mga kapatid, sa pagkakataong ito, sino po ba sa inyo ang nakabasa na o nabasa na ang Bible from cover to cover? Itaas ang kamay. Sino naman po sa inyo ang hindi pa nababasa ang buong Biblia? Pakitaas din po ang kamay. Sino naman po sa inyo ang nahihiyang magtaas ng kamay? So bago po kayo mag-guilty, mga kapatid, may sasabihin muna ako sa inyo. Ano ba na pagdating mo sa langit, sino yung mga Christian talaga dito, born again, nakakatiyak, pag kinuha ni Lord sa langit ang punta, taas ang kamay. Ayan, praise God, amen. Ay pagdating ninyo sa langit, ay may senaryo na baka hindi ninyo inaasahan. Kaya ngayon pa lang ay gusto na kayong warningan bago kayo magkahiyaan sa langit. Imaginin ninyong nating lahat, imaginin mo na naganap na yung rapture. Alam natin yung salitang rapture, pag kayo Christian, alam mo yan. So nasa langit ka na ngayon. At doon ay may tour guide ka. Ini-introduce sa iyo ang langit kung gaano ito kaganda. Lalakaran mo ang kalsadang ginto at ipapakita sa iyo ang isang mansion. Ipapakilala ka sa mga famous Bible characters gaya ni Abraham, Moses at David at Paul. Ngunit ito ang magandang paghahandaan natin, mga kapatid. Paghandaan ninyo. May mga taong papakilala sa inyo gaya ni Nahum. At ganito ang itatanong sa inyo ni Nahum. Kumusta ang aklat na sinulat ko? Nagustuhan mo ba? Ano ang isasagot mo? Then, ipapakilala sa iyo si Sipanya. At itatanong sa inyo ni Sipanya, kumusta ang aklat na sinulat ko? Nakatulong ba ito sa iyo? Ang sasagot mo, may sinulat ka pa rin palang aklat ng ganito. So, sa mga abutin ng kamatayan o rapture na hindi pa nababasa ang buong Bible, may mga tao sa langit na iiwasan ninyo. Kasi baka tanungin kayo tungkol sa sinulat gaya ni Obadya, Sikaria. Si Malakay lalo na. At least mapag-uusapan ninyo ang tithes. Pero sa mga hindi nagtatites, iwasan nyo na siya. The Bible is one of a kind. The Bible is the most special, most important, most influential, most powerful, most needed book. Kung paano ito nabuo ay isang hiwaga ng panahon. Ito ay isang library ng 66 na mga aklat, and yet at the same time, iisang aklat siya. Ngayon, gaano ito katagal nag-exist? It is the most ancient of all
books. The Bible is also the best seller of all time. Ito rin ang tanging aklat na binabasa ng lahat ng uri ng tao, mahirap at mayaman, mataas ang pinag-aralan, at mga hindi nakatuntong sa high school or college. Ang marami sa mga sumulat ito ay walang mataas na pinag-aralan, ngunit ang literary construction nito at ang content nito ay unquestionable, tested by time. The Bible is also the most hated book, ngunit hanggang ngayon, nasa atin itong mga kamay. At hindi matatawaran ang entries nito sa mundo ng internet. The Bible is the best-selling book of all time. The Bible is the best-selling book of the year, every single year. Katulad sa Amerika pa lang, ganito ang datos, mga kapatid. 50 Bibles are sold every minute. 72,000 are sold every day, and 26 million are sold every year. Ang Lord of the Rings ang itinuturing na isa sa best-selling books of all time. Nasa 150 million copies ang nabenta nito. Ngunit ang Bible, ang best-selling books in history for over 1,500 years. Ang estimate nga ng Bible na in-release ay nasa pagitan ng 5 to 7 billion copies. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Kahit pagsamasamahin pa ang top 5 selling book sa buong mundo, hindi mangangalahati sa bilang ng Bible na na-release. Katunayan, ang Gideon's International, yung iba, kilala nyo ito, isang samahan na may pangitayang magkaroon ng Bible ang bawat tao ay nakapag-distribute na ng 1.6 billion copies of Bible to over 190 countries around the world. Isa lang ito sa maraming mga entities, daan-daang publishers, libo-libong outlets, at milyong-milyong mga individuals na ang commitment ay worldwide distribution ng Biblia to share the good news of Christ as through the Bible. Palapan muli natin ang ating Panginoon. Ano pa? The Bible is the most important book. Ito ang tanging aklat na pinakabinabasa ng mga tao regardless of race and status. Hindi lang mga Christians ang interesado nito, mga kapatid. At ang nagsasalig ng kanilang pananalig dito, maging ang mga hari, mga taong may matataas na katungkulan sa mga bansa, mga kilala, respetado at matatalinong tao. Example, o limbawa, itong si Winston Churchill, former Prime Minister of the UK, tinawag niya ang Bible na isang masterpiece. Ang mga kinilalang manunulat gaya ni John Milton, Jonathan Swift, Sir Walter Scott, at iba pa mga kinilala sa buong mundo ng panitikan o literature. Lahat sila ay may mga significant volumes of quotation and references mula sa Bible na kanilang mga sinulat. Na kung i-delete ang lahat ng mga biblical references nila, halos katumbas ng kalahati ang mababawas sa mga aklat nila. Sa mundo ng arts, poetry, paintings, sculptures, music, at iba pang form of arts, marami sa mga ito ay ginawang basihan ang Bible sa kanilang mga tema. The main source of their inspiration is the Bible. Palapakan natin muli ang ating Panginoon. The Bible is the most influential book. What makes the Bible influential and powerful is the authorship. Sa loob po ng 1,500 years, isinulat ito ng mahigit 40 tao. Nagmula sila sa iba't ibang panahon, lugar at kalagayan. May mga hari, mga magsasaka, may historian, meron ding mangingisda, may mga propeta, mga apostol. Naisulat ito sa 3 lingwahe, Hebrew, Aramaic, at Greek. Ang mga lugar kung saan isinulat ng mga bahagi nito ay sa mga rehiyon ng Middle East, Mesopotamia, Asia Minor, and Southern Europe. Ang tanong, sino ang nasa likod ng mga aklat na ito ng Biblia? Ang sagot po, mga magulang, mga kapatid,
ang Holy Spirit. Sabi mo sa iyong katabi, ang Holy Spirit. Kaya magbasa ka ng Bible. Magbasa ng Bible. Sabi mo sa iyong katabi, wag puro Facebook, internet ang inyong palaging panonoorin. 2 Timothy chapter 3 verse 16a, all Scripture is given by inspiration of God. Sa 2 Peter chapter 1, 20 verse 21, samahan niyo ako sa pagbasa. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophets' own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets through human spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, mga kapatid, ang nag-udyok at naglagay sa isipan ng mga sumulat nito nang sa gayon, ang bawat letra na isusulat nila ay nothing less than the very words of God. Alam niyo po ba yan, mga kapatid? At the same time, pagdating sa diskarte ng pagsulat, inalone ni Lord na lumas pa rin ang unique style ng personalidad ng bawat author. Kasi magkakaibang apo sila. At mapapansin natin dito habang binabasa natin ang kanilang mga aklat. The Bible was the first book ever printed. Alam niyo ba yun, mga kapatid? The Bible was the first book ever printed. Ayon po sa history, ang development ng European culture mula ng 1300 AD at mula dito ay ang lahat ng Western civilization, ang pinagbasihan ay ang Bible. Ang unang translation nito ay English Bible ay ginawa ni John Wycliffe noong 1382 AD at noong na-print ito noong 1454 AD sa pamagitan naman itong si Johannes Gutenberg ang tinaguriang father of printing. Ang Ten Commandments na nakasulat sa Old Testament books, ang Exodus ay nagsilbing cornerstone or foundation of jurisprudence, the study, knowledge, or science of law. Ang Sermon on the Mount naman, mga kapatid, Sermon on the Mount, na nakasulat sa New Testament book, itong Matthew, ay nagsisilbing cornerstone or foundation ng morality at ethics sa buong mundo. Sa ngayon, ang influence ng Bible laganap na sa buong mundo. Praise God for that. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon sa ginawa ng Panginoon Diyos. So, ingrained na ito sa bawat kultura sa buong mundo, mga kapatid. Ang mga katagang matatagpuan sa Bible ay mababasa, maririnig, pinag-uusapan, ginagamit bilang reference, basis of argument, proof, guidelines, at marami pang iba. Most of these inspirational quotes na pinanghahawakan ng marami ay biblically inspired. Kahit sa corporate world, mga kapatid, sa larangan ng ekonomiya, pamamahala, pangkalusugan, tuntunin sa mga institusyon, sa eskwelahan, hanggang sa bawat tahanan, mga kapatid, hindi matatawaran ang impluensya ng Biblia. Amen. Kaya ayon dito kay Billy Graham, no other book can touch its profound wisdom, its poetic beauty, or the accuracy of its history and prophecy. The Bible embodies all of the knowledge man needs to fill the longing of his soul and solve all of his problems. I wanna be saturated with the Bible. I wanna know it by heart before I die. Yun po ang sabi ni Billy Graham. So, maging ang scientist na si Richard Dawkins, kilala sa kanyang pagiging atheist, ay umamin na sa buong buhay ng paghanga niya sa King James na translation ng Bible. Atheist po ito, no? Pero humanga sa translation ng King James Version. Ayon sa kanya, tinawag niya ang Bible bilang precious heritage. Grabe, no? Now, the influence of the Bible for the believers. Tingnan natin. Sa history, may mga taong willing isakripisyo ang kanilang buhay alang-alang sa proseso na patuloy na ma-promote,
ma-imprenta at ma-distribute ang Bible. Sila ay hindi sumuko sa harap ng pagnanais ng mga makapangyarihang tao na burahin ang Bible sa mundo. Alam niyo po ba yun? May mga attempt na ganon, na talagang gusto mawala ang Bible, kahit isang Bible, hindi makita, hindi mabasa. Kaya noong AD 303, naganap ang napakatinding persecution ng church sa kamay ni Roman Emperor Diocletian. Tama ba yung pronunciation ko to? Diocletian. Yan. Silent O ata ito. Okay lang, walang kwenta yan. Ano naman yan eh. So, persecutor naman yan, huwag yung tandaan yan. Persecutor niyan, emperor na yan. So, determinado siya na wasakin ng mga churches at tuldukan ang pambahagi ng Biblia. Kaya mag-i-enjoy kayo pagkababasahin nyo itong Bible, ang history nito. Hinalughog ng kanyang mga tauhan ng lahat ng lugar na maaring may nakuhang Bible at sinunog ang mga ito. Libong mga mananampalataya, mga kapatid, ang pinatay dahil ayaw nilang ibigay ang kanilang mga Biblia. Hindi po ba? Imagine, tumagal ang persecution ng 2 taon. Mistulang nagtagumpay si Diocletian, subalit paglipas halos ng 20 taon, ay naging emperor itong si Constantine at ipinoklaman niya ang Biblia ay ang infallible judge of all truth. Dahil dito, muling namayagpag ang pagpapalaganap ng Biblia. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Amen. Noong namang 1700 AD, nakilala ang pangalang Voltaire, isang French humanist, writer, and philosopher. Buong pagyayabang niyang diniklara na sa loob ng 50 years, hindi na maririnig ang tungkol sa Biblia. Ito ay magiging obsolete na at hindi na ito kailangan. Ngunit, mga kapatid, 50 years matapos siyang mamatay, inacquire ng Geneva Bible Society ang kanyang bahay. Binili ang bahay niya. At doon mismo, sa kanyang printing press, inimprenta ng Geneva ang kanilang mga Bibles. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Ngayon, matapos nating balikan ang history, mga kapatid, nasaksihan natin na naburan na ang pangalan ng mga taong kinilala at naging impluensya sa kanilang kapanahunan, ngunit hindi ang kanilang mga pangalan ang naririnig natin pinag-uusapan. Parang nabura na yung mga pangalang yun, yung mga history nyo, wala na. Pero ang pinag-uusapan natin, mga kapatid, hanggang sa ngayon na panahon, mga kabataan, sa Sunday School, ang mga pangalang Abraham, Moses, at Isaiah. Amen? Di po ba? At ang lahat ng pangalan ng mga ordinaryong tao na nakasulat sa Biblia ay palaging nasasambit at nagbibigay ng hindi matatawarang impluensya sa buhay ng bawat tao. Ngayon, mga kapatid, naalala ko, nung ako po ay isang personal testimony ng high school ako, nakita ko yung sa aking eskwela ay nagbabasa ng Bible. Ang sabi ko, oy, baka mabaliw ko dyan. Mahirap i-interpret yung Bible na yan. Pinagtatawanan ko. Pero minsan, nung dumating sa panahon na merong isang pastor na nag-share sa akin, na ako'y nasa gitna ng maraming pagsubok, problema, at anumang mga kapighatian, ay may pastor na nag-share sa akin ng Biblia. At ito ay ako'y pinatanggap niya sa Panginoon, nakakilala ko bilang sa ating Panginoon, bilang Panginoon sa sarili kapagligtas, at sa pagpapatuloy ko ng pagbabasa ng Bible, nagkaroon ng pagbabago ang aking buhay. Hindi lamang iyon, nagpatuloy ako. Dumating ang maraming pagsubok, dumating ang maraming mga hadlang, dumating ang anumang mga kapigatian, pero dahil sa mga pangako ng Diyos na aking nabasa at pinanghawakan, ay nagtagumpay pa rin ako. At ngayon, ay kaharap po kayo na sumasamba sa Panginoon. Hindi lamang iyon. May mga pagkakataon na gusto kong maghiganti. Samantalang tama naman. Utangan ka ba naman ng 5 million tapos hindi ka bayaran, hindi ka iniwasan ka, ano gagawin mo? Parang gusto ko nang ipapatay at kaya ko naman. Pero hindi ko po ginawa dahil alam ko mahal ako ng Diyos, hindi ang ganoon ang gusto ng Panginoon. At ito ay nasa banal na kasulatan. Kaya kalooban ng Diyos pa rin ang aking sinunod. Wala ho dito yun, mga kapatid. May mga guest dito, wala dito yung umutang sa akin. Mamaya papagalitan ako ng asawa ko. Ba't na nag-testimony ng ganyan? So, the Bible is the only God-inspired book ever written.
Kaya mga kapatid, napakahalagang ito ay binabasa, pinagbubulayan at maingat na pinag-aaralan ng tama. Dito mo ibabasa ang iyong mga desisyon, kaya mahalagang tama ang iyong interpretasyon. Bahagi ng inyong paglagong espiritual ay matutunan ang basic science of Bible interpretation. Sabi nga po ninyo, Bible interpretation. Ang bawat passage sa Bible ay may isang interpretation, ngunit maraming application in relation to its interpretation. Mahalaga ito upang maging kapaki-pakinabang sa ating buhay ang Bible sa tamang kaparaanan. Huwag kayong magkakamali na gamitin ang mga verses dito na out of context. Huwag din ninyong maging practice yung kapag may sagot na kailangan sa prayer mo, ay sasabihin mo ng ganito, Lord, hawak ko itong Bible, bubuklatin ko ito, at ang unang verse na mabasa ko, ay yun na ang sagot mo. Huwag na huwag ninyong gagawin iyon. May isang illustration, halimbawa, merong isang mananampalataya na ganyan ang ginawa. Gusto niyang malaman ang kalooban ng Diyos sa kanya. So, pinuha niya ang Bible niya, pumikit siya, at itinuro sa daliri sa isang bahagi nito nang basahin niya. Ganito ang kanyang nabasa, mga kapatid. Matthew 27 verse 5. And Judas left and went away and hung himself. Sabi niya sa sarili niya, baka hindi tama ito. Hindi naman siguro gusto ni Lord na magpakamatay ako. So, muli niya nga sinira ang Bible, binuksan habang nakapikit at itinuro ang kanyang daliri sa isang part nito. Ganito naman ang nakasulat sa Luke chapter 10 verse 37. Then Jesus told him, go and do the same. So sabi niya, hindi maaari ito. Kaya sinira uli ang Bible, pinikit ang mata, binuklat at tinuro ang daliri. Pagdilat niya, ito naman ang kanyang nabasa sa John chapter 13 verse 27. Then Jesus said to him, what are you going to do? Do quickly, without delay. Ang Bible ay pinag-aaralan upang maunawaan natin ang kahulugan nito. Ano ang kahulugan sa grupo ng mga tao at kultura ng mga unang recipient nito? At ano ang mga katotohanang maaari nating matutunan at ma-apply sa ating specific na sitwasyon, kultura at kalagayan? At siyempre, may pangako ang Diyos sa atin. Isaiah 55 verse 10 to 11. Sabayan niyo ako sa pagbasa. Ang ulan at yelo na bumabaksak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidinig nito ang lupa, kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin ng walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Kaya mga kapatid, yung salita ng Diyos ay kapag ito ay sinare mo, kapag ikaw ay nag-preach, nag-teach, kung halimbawa sa tingin niyo parang ito ay baliwala, huwag kayong maniwala sa pandaraya ng dyablo. Sapagkat walang ibang mag-i-inspire nito, ang Diyos ang kikilos. Kasi salita niya ito, mga kapatid. Huwag kayong maghinahod na mag-share ng gospel at i-share natin ang mga patungkol sa Bible. Because the Bible is the most needed book. The Bible is the most needed book. Ang lahat ng tao po ay kailangang magbasa nito. Any race, anumang age at gender. Sa mahabang panahon, mga kapatid, mula nang makilala ko si Lord at maging bahagi ng aking buhay ang Biblia sa aking paglilingkod, hindi ko na mabilang ang dami ng mga buhay na nasaksihan ko na binago nito. Nakita ko po yun, yung mga taong mamatay tao, mga taong adik, mga taong bastos, mga taong walang paniniwala sa Diyos. Pero nung ma-born again, nagbasa ng Bible, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang mga buhay. At yung mga ibang mga narito, kayong mga narito, witness kayo. Marami, at kayo mismo, nabago ang buhay ninyo. Kasi kung di nabago ang buhay ninyo, baka wala kayo dito. Amen po ba? Baka ang iba sa inyo ay nasa kulungan, ang iba sa inyo, bahala na kung saang lugar yan, baka may makatisip pa sa
Baka sabihin ko, baka nasa sabungan, baka nasa sugalan. Sinabi ko rin pala. So, si Jesus, bakit po, the Bible is the most needed book? Kasi ang Jesus na pinangangaral dito ay nananatili sa bawat buhay ng mga tumanggap at naglingkod sa Kanya. Kaya mga kapatid, yung pangangaral natin patungkol kay Jesus, dapat ang pinapangaral ng mga tao ay yung Jesus na nasa Biblia. Amen po ba, nakakaintindihan? Kasi merong mga Jesus na wala naman sa Biblia ang pinapangaral at ipinopromote. Hindi po yan ang tunay na Jesus na nakapagliligtas. Hindi siya ang tunay na Diyos. Ayun ay Diyos-Diyosan. Ano pa, hindi kayang tumbasan ng kayamanan ang kagalakang idinudulot nito sa ating lahat bilang Kanyang lingkod. Kaya maraming mga lingkod ng Diyos na kahit dumaan ng iba't ibang pagsubok, nandito pa rin siya. Nagagalak pa rin sila. Katunayan, nandito si Pastor Kino, ang kanyang pamilya, at si brother, na nandito, itong mga purple boys, di ba? Dito. Ay, alam niyo pagka nadinig niyo yung testimony ni Pastor Kino, baka maiyak talaga. Hindi kayo maiyak. Talagang grabe, no? Pastor Kino, wag ka nang umapil dito. Ako ang pastor dito. So mga kapatid, pinapakita ko lang sa inyo kung ano ang idinudulot kapag kayo ay nagbasa ng Biblia. Kaya dahil dito, isalig natin ang lahat-lahat sa ating buhay. Ang ating mga pagpili, ang ating mga pagpapasya, ang ating mga plano, dapat nakasalig sa banal na kasulatan. Katunayan, ang laging desire ko sa ngayon, bilang ako ay may edad na rin, ay ma-share ang gospel. Kaya nga ako nagpapastor, kahit ako ay 72 years old na napapanahon o hindi, o maging handa tayo palagi sa bawat pagkakataong ibibigay sa atin ng Diyos upang makapagbahagi ng salita ng Diyos. Amen. Ngayon, at sa araw na ito, mga kapatid, sa ating pong pag-celebrate ng National Bible Day at bilang pakikiisa sa pagdiriwang nito, ay ating itatalaga ang ating sarili sa Diyos at sa Kanyang salita. Gumawa tayo ng ganitong commitment to pledge our allegiance to the Bible, the Holy Word of God. Pwede mo bang tumayo tayong lahat at habang naghahanda ang ating mga worship leader and musicians, and after that we will sing and worship the Lord. Hawakan po ninyo ang inyong Biblia sa kaliwang kamay at inyo pong ipatong ang inyong kanang kamay sa top ng inyong Biblia. At sumunod po kayo sa akin, sa aking mga sasabihin. Repeat after me. My delight will be in the law of the Lord. I will not let the book of the law depart from my mouth. I will meditate on His law day and night. I will commit myself to do everything written on it. I will hide God's word in my heart. I will make God's word the lamp unto my feet and light unto my path. I will make God's word the lamp unto my feet and light unto my path. Palakpakan natin si Lord and worship the Lord. Hallelujah. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you're there right beside
Mga kapatid, the Bible, the most important, the most influential, the most powerful, the most needed book on earth. The Bible will always be the most important book in the world because its message directly comes from God. The Bible will always be the most influential book, the only means to reconcile people back to God. The Bible will always be the most needed book, the only book that addresses the spiritual need of every person on earth. Isang pangailangang tanging salita lamang ng Diyos ang makatutugon. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, I think I've lost my way. Still, you're there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Oh, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon at tayo'y manalangin. Panginoon Diyos na nasa langit, punuin mo po, Panginoon, ng salita ng Diyos ang aming mga isip. Ito nawa ang magsilbing ruler ng aming mga puso. Nawa, Panginoong Diyos, magsilbing gabay ito sa bawat hakbang ng aming mga paa. At anuman ang gawin ng aming mga kamay ay sang-ayon sa kalooban mo, Panginoon Diyos. O Lord, mahabag ka po sa aming lahat. Tulungan mo po kami, iangat mo po kami sa sanglibutang ito dahil ikaw ay Diyos na banal, nararapat lamang na kami ay lumakad ng may kabanalan at sumunod sa iyong banal na salita. Panginoon Diyos, nakikita mo po ang lahat ng iyong mga anak, ng iyong mga lingkod. Oh Lord, bless mo po kaming lahat sa paraang ninanais mo. Ang iyong paningin palagi, Panginoon, ay huwag mong iwawalay sa amin. At sa lahat ng mayroong mga pangailangan, spiritual material, katakbuhin mo po kami. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng provision. Palakasin mo po ang lahat ng era ng aming buhay, physically, emotionally, mentally, at sigit sa lahat, spiritually. Panginoon Diyos, pinagkakatiwala ko po sa iyo, ang aming mga kapatid, ang iyong mga lingkod na mga narito, ang mga katatayan, ang mga kananayan, ang mga kabataan, maging ang mga sanggol na narito, Panginoon. Palagi mo kaming lukuban ng iyong banal na Espiritu, lukuban ng iyong banal na dugo, itago kami sa iyong banal na dugo, at iwas na kami sa anumang uri ng kapahamakan, sakit at karamdaman, at lalong higit sa gawa ng kaaway. At sa huli, Panginoon, patuloy po namin dinadalangin sa iyo, panghawakan namin ang iyong salita, makapangyarihan ng iyong salita. Ito ay aming kasasabikang basahin. Ito ay aming kasasabikang pagbulay-bulayan. Ito ay aming kasasabikang ilagay sa aming puso at sa aming isipan, sapagkat ito ay buhay na salita na galing sa iyo. Ito po ang aking dalangin na mayroong pananampalataya at pagkasalamat sa ngalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen.